Magandang araw po sa inyo mga ka-planters. Ituturo ko po sa inyo ngayon ay kung paano gumawa ng kalpos sa balat ng itlog. Ito po ang mga kakailanganin natin: balat ng itlog, embudo, panukat, at suka. Ang unang step po natin ay hugasan natin ang mga balat ng itlog para po luminis ito. Kuskusin lang po natin ito gamit ang ating mga kamay ka-planters. Pwede din po natin idilig ang ating pinagugasan sa ating mga halaman. Tapos po natin magdilig, ay durugin na po natin ang mga balat ng itlog. Ito na po mga ka-planters ang dinurog kong balat ng itlog. Ang pangalawang step po natin mga ka-planters ay magpainit po tayo ng kawali. Pag mainit na po ito, saka natin ilagay ang mga balat ng itlog. Kaya po natin ginagawa ito para po matanggal o mapatay natin ang bakterya na mula sa balat ng itlog tulad ng salmonella. Haluin lang po natin ito mga ka-planters hanggang sa magkulay brown. Pag nagkulay brown na po siya, iwan po muna natin ito at palamigin. Ito na po ang ating sinangag na balat ng itlog. Patungo na po tayo sa paggawa ng kalpos. Ang ratio po natin ay 1 part ng balat ng itlog at 5 part ng suka. Kung mapapansin nyo po mga ka-planters, bumubula ang ating kalpos. Dahil po yan ng chemical reaction ng acid ng suka at calcium ng balat ng itlog. Ang ibig sabihin po ng kalpos ay calcium at phosphate. Ang calcium ay nakakatulong upang patibayin ang ating mga halaman. Nakakatulong din ito para pagandahin at paramihin ang bunga. Pag kulang naman po sa calcium ang ating mga halaman, ay magre-resulta po ito ng pagtamlay at paghina ng ating mga halaman. Babagal din po ang paglaki nito. Ang phosphate naman po mga planters ay para sa ugat, for root development. Malaki po ang tulong nito para sa paglago at paglaki ng mabilis ng ating mga halaman. At pag kulang naman po sa phosphate ang ating mga halaman, babagal ang paglaki nito, liliit at kukunti
ang kanilang mga dahon. Ang mga sintomas po nito ay pag nagkulay purple o black ang mga dahon nito. Pag po tumigil na ang kanyang pagbula, ay takpan na po natin itong mga ka-planters. Titabi sa loob ng 20 days, tsaka po natin siya pwede gamitin. Tamang paggamit po nito mga ka-planters, 2 kutsara sa 1 litrong tubig. Hanggang dito na lang po mga ka-planters. Sana po may natutunan kayo sa video na ito. At huwag nyo rin po sana kalimutan mag-like at mag-subscribe sa aking YouTube channel. At i-hit mo na din ang notification bell para updated ka sa aking susunod na i-upload. Maraming salamat mga ka-planters. See you in my next videos.